Ang pag-grow, intentional na siya. Og sa ato pod nga pagtubo, og kabag-uhan, og kausaban, pinaagi sa grasya og panabang sa Dios, tuyoon na siya. Amen? Walay basta lang nga nitubo out of its own. Somebody has maybe na kay gym instructor nga nag-guide nimo, pero ikaw pagid ang nialsa sa weights. The same with the Word of God and the same with faith. Kinahanglang ikaw pagyud ang mo-apply sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Because until or unless you yourself will have a revelation, maingon ganit tag revelation, unsa may buot ipasabot sa revelation, it's kind of pirmi na to madungog common word revelation. Unsay buot pasabot sa revelation, by the way, ako lang ng review. I have mentioned it last week. Pero unsay buot pasabot o sabi ni say na pagpadayag o pinadayag. Unsay buot sabot sa revelation? Simple word or common kon. Ang revelation mga igsoon kinahanglang masabtan to, the truth of God's word that is real to you. Munay buot ipasabot sa revelation. The truth of God's word, although it is truth, although it is God's word, but if it is not real to you, it's not a revelation to you. Amen. Busa, every time that you will hear a teaching, every time that you will catch an understanding about the principle or the truth of God's word, it needs to be applied in one's life, because until it becomes real to you, it's just the truth being known. Ug ang mubag-o og muusab sa atong mga kinabuhi, kamatuoran nga nahimong padayag kanato. Many of us knew, daghan kauban nato, kauban pa nato sa ministry. Pero somehow, sometimes napagay mga ayuhunon sa ilang kinabuhi o dili maayo nga mga o gani, ang worst is mga salawayon nga mga binuhatan nga naman. Because there are still area or truth in their lives that is not a revelation. Did you know that godly prosperity is a revelation? Like say for example, like inyo man ang permi madungog dinhi. Kanang mga ato mga singers dinhi o mga tao nga musaka dinhi sa pulpito. And somehow sometimes some of them will quote a verse. Will quote a verse, di ba? Ingon sa kuan. Pero abi nimo mga igsoon, imong mabati og matimbang-timbang ang kabug-aton sa ilang gisulti. It's not just simply by quoting a verse. Yes, it's true. It is a written word. It's called logos. Logos, dili logos nga rape. It's a Greek word that means written word. Ngano mo dahil ibalik-balik nimo ang verse sa real sa imo? Amen. Real siya ba? Real siya. O ang usa ka kamatuoran nga real sa imo, every time that you will release that, it has a power. Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is living, active, and alive. Sharper than two-edged sword, able to divide. Now again, kinanglang masabtan nato that we are people of faith and we are people of the word, that every time we share a word, every time we speak a word of God, mas pinakamaayo nga kani andunay dulot, for the word of God is living. Catch a revelation on that. Ang pulong sa Ginoo buhi. Ask yourself, buhi ba sa imong life? Buhi ba sa imong life? Like say for example, honor your father and your mother. Kana word man na sa Ginoo. And it's a commandment with a promise. Ephesians chapter 6 verse 1. Children, honor your mother and your father, or father and your mother in the Lord. For it is a commandment that has a promise, that it will be well with you and you will live long. Duha ka kana usa ka kamanduan nga adunay saad. Ug ang saad
mahimo kang malampuson ug mutaas ang imong kinabuhi. Og kana sa mga igsoon sa atong days karon, especially sa Gen Z, dili na kay na popular. Tungod kay we tend to be, because we think we are so knowledgeable, because all information are there in the website or in the internet. And busa sa New Life, gi-encourage yun ni honor those who are before you, celebrate those who are with you, and encourage those who are behind you or coming behind you. So, again, kini pagpalayag ka na to, balik ko na ko og basa na, ang pulong sa Ginoo, buhi siya. Ang pulong sa Ginoo, gapanulti siya. Ang pulong sa Ginoo, seems nga mo kanang muhatag og transformation. Kana bitaw maka-encounter kag buhi, kanang makainom bitaw kag buhi nga amoy ba, magkalibanga man ka. Amoy ba? Buhi man lang amoy ba? Madaghanan gani ka sa kuan, nagay change nga mahitabo sa imong digestive system. Anything nga naay buhi nga mosulod sa imo, nagay mahimong kausaban. Dili gyud pwede nga ang usa ka buhi nga imong ma-encounter o moabot sa imong kinabuhi nga walay change nga mausab. Tungod kay ang pulong sa Ginoo buhi. Gapanulti siya. Pero ang kanindot lang pod tungod kay although buhi ang pulong sa Ginoo, pero naamang kay kagawasan sa pagpili. And even though buhi ang pulong sa Ginoo, dili man ipugos sa gahom sa Ginoo ang kamatuoran nga should be an influence, and that should reform or transform your mind. That is why sa Biblia, sa pulong sa Ginoo, adunay encouragement or adunay instruction ang Holy Spirit through Paul in Romans chapter 12 verse 2. Be ye transformed by do not be conformed to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. And ingon din for the word of God is living. Kana palang daan, diha palang daan mga kaisan, it will cause you to look at your life and kind of meditate nga, buhi ba sa akong kinabuhi ang pulong sa Dios? Or dekorasyon lang siya? O memory lang siya? Balo man ko ana. Kaya kung buhi bito siya, active siya, lifestyle siya. Amen. Living and powerful. Ang pulong kuno sa Ginoo, gamhanan. Ang pulong sa Ginoo, gamhanan. Unsa ka gamhanan? Mas gamhanan pa ba sa imong gibati karon? Ang pulong sa Ginoo, gamhanan. O kung ang pulong sa Ginoo gamhanan, it should be the reference nga okay, maoy otoridad before ko mag-decide sa akong kinabuhi. The final authority of my choices and decision should be the Word of God. Because it has been a reminder for us that in the last days, there are people who have the form of godliness but denying its power. That in the last days, the love of many will grow cold. Ang gugma sa mga katawhan, mabugnaw sila. And they become compromising. And that is why karon sa atong kalibutan, when you speak and when you stand on the truth, you will be dubbed as a hate person. And you will be called as a
Since sa revelation, sa grace, wala sa grasya. But remember this, that what changed for the power of God to work in our lives, we also have to be in agreement that the Word of God is powerful. Ang pulong sa Ginoo gahamhanan. Nga una sa tanan ang di ba na Psalms 119 verse 120, 130, entrance of the Word of God gives light. Busa, kung adunay mga dark o adunay mga ngit-ngit pa o dili ko sigurado sa usa ka area sa akong kinabuhi, ang una gina kong pangitaan og reference kay kung ang pulong sa Ginoo gamhanan o kung ang pulong sa Ginoo muhatag og kahayag didto gyud kumubasi sa pulong sa Ginoo, dili lang sa mga opinion sa akong silingan o even sa akong best friend. Because really, in our days today, in the internet world, there are a lot of opinions. But let us go back to the Word of God. I will stick to this. Kay para mas mudulot sa tua, mupauli ka karon sa firm foundation nga busa gitawag busa bitaw butang nako diha anang nay spotlight ang atong detalyado nga vision, pananawon, why we are called New Life, why we call ourselves New Lifer. It's not about the name of the church, but why unsay vision nato. Number one vision nato is I see a strong local church where people has solid foundation in God's Word, and that Word in their heart is made alive and effective by the power and the presence of the Holy Spirit. If you yourself, especially if you are a volunteer here in New Life, you must be familiar or even memorize that one. I see myself as a local church belonging to this local church called New Life, and I am founded in the Word of God, and that Word of God in my heart, not in my head, in my heart, is made alive and effective by the power and the presence of the Holy Spirit. Because what will give you the strength when temptation comes, when the attacks of the enemy comes, when compromise comes, is the Word of God. Busa, ang pulong sa Ginoo sa naggamhanan. Dili lang siya buhi, kundi gamhanan usab siya. Busa, ang pulong sa Ginoo mga igsoon, gapanulti siya sa imong kinabuhi. That's why before you make a decision or a choice, or maybe you get into a compromise, or maybe you kind of make a decision, una sa tanan, you will hear a word. Because the Holy Spirit is alive in you. Are you born again? Ato nagisgutan last time, ang born again, gipuy-an sa presensya sa Diyos. Sige. Ikuan lang ni, pero ako lang ni klaruhon. Balik tayo niya, kay diri ko gusto mag-dwell. 1 Corinthians, chapter 6, verse 19. Do you not know that your body is the temple of the Spirit of God, and you are not of your own, for you are bought at a price? Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you? Where? Who is? Where? In you. That is why, before anything bad or any accident will happen in your life, you have a warning first. Because the Holy Spirit is in you. But somehow, wala mo gud nato ma-develop ang being led by the Holy Spirit, or maybe dili kay nato siya ginatagaan og kabug-aton. But remember this, before anything wrong or before any accident will happen or before any incident will happen in your life, you will always receive a warning from the Holy Spirit. Many years ago, sa New Life,
before siya nahimong na ay Bible School sa Manila, ang Bible School sa New Life naa sa Visayas. Ang iyang ngalan is Living Word Training Center. Og ang Living Word kay ang atong founder si Pastor Paul Chase, missionary man siya. Og nag-ani siya sa kuan, he was not intending to build a church, but he was a missionary helping training pastors, and of course nagtukod siya og Bible school sa Katbalogan og orphanage para sa mga bata nga naa sa lansangan, ana sa kalye. Og kaniadto ang Bible school sa New Life nga gitawag og Living Word Training Center, nasa gitawag og gospel boat. 75 feet nga bangka o nga pump boat. Ang iya laging trabaho sa mga island sa Visayas, mag-hop in o island niya, mag-preach sa gospel. But one day, nagdesisyon ang dean sa Bible school nga moadto to a certain island para mag-crusade didto. But the Holy Spirit was kind of warning her, babae man siya, warning her nga, don't go. There is a lack of peace in her. Pero since ilamang gi-reason out nga kanang kumani pangginoo man atong himuon, so ilag yung gi-push through. When sadyang naglabigar na sila, sadyang ni-depart na sila, nindot pa man, ingani pa man ang kahimtang, but then again, when they are already in the middle of the sea, sakalit lang ni bagyo. And long story short, mga igsoon, na-capsize or naapektuhan ang bangka og nay usa ka Bible school student nga na-vanish og nawala, namatay. Og ang una gidayon nga gipangutanan ni Pastor Paul kay hapit naman supposedly pailag kaso si Pastor Paul og i-deport siya sa Amerika og balik. Apan kuan raman na unsay ngalan ani, naariglo raman. Og ang una gid niyang gipangutana sa mga Bible school student mo ni sadyang nagmeet na sila together. Who among you the Holy Spirit has spoken to warn you ahead of time? Tungod kay before mahitabo ang usa ka insidente o aksidente o dili maayo nga panghitabo sa usa ka anak sa Dios, warningan ka gyud sa Holy Spirit. And ngano ako nang gisulti tungod kay ang gamiton sa balik sa kwan. Ato lang ning manon. Or do you not know that your body is the temple because you are now a born again? Born again is not a religion. Born again is you are a temple of the Holy Spirit. And you should be proud to call yourself born again. Dili nimo ikaulaw ang pagka-born again because now you are called as a person being dwelled by God Himself. God Himself, whom you have from God. Asagikan? From God. And you are not your own. Now that you are born again, dili lang ka magpatakag desisyon. Kundili imo sang isango sa Dios og Lord unsa man ni Lord. Now again, di na pod na kanang use your common sense as well. Naman po tayo common sense. Pero kanang mga major decision ba? What I'm trying to say, mga major decision. Because again, mga igsoon, you cannot force God to bless your plan. You cannot coerce the arm of God na imong lubago ng kamot sa Dios nga panalanginin niya akong plano. No, you cannot force God to support what He did not plan for you. That's why you have to do it on your own. You have to maintain it on your own, and maintaining it on your own, it requires your strength. That's why some of us kuan kanang burn out. I've been there. That's why I could say it with all authority. Nga, gingnan ka bas Ginoo nga buhaton nimo na importante kayo nga before ka magbuhat sa kabutang, na kay leading, na kay confirmation, na kay guidance of the Holy Spirit. Because you are not of your own. Dili na ka ikaw ang tag-iya ng gingging, dili na ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi, dili na ikaw ang tag-iya sa imong lawas karon. Because you are now born again.
gipanag-iya ka na sa Dios. And next verse, there, tanawa. Next verse. For you were bought at a price, therefore glorify God in your body. Himayaa ang Dios sa imong lawas, and in your spirit, which are God's. Himayaa ko no, so may kanang mahimong madayig o mapasalamatan or mag-glorify ang Ginoo sa imong unang gisgutan dia lawas og pero timan ni mga igsuon ang tao tulo ka bahin. Timan ni ang tao tulo ka bahin. Ang tao espiritu nga naay kalag nga nagpuyo sa lawas. Akong balikon para sa uban. Ang tao, una sa tanan, espiritu. Espiritu ka. You are a spirit. Having a soul. Unsa nang soul? Huna-huna, pagbati, tinguha, or will. Will is also called desires. Kung ungodly gani ang magpuno sa imong una-una, ungodly po ng imong mga emotions. O ungodly po ng imong mga desires. That's why always watching pornography will cause you to have ungodly thoughts. Of course, you have ungodly emotion. Makakita lang ka diag mag-shorts, murag lain na dagay mong gibati. Kaya nga naman, may naka-program sa imong mind. And later on, you will have ungodly desires. Pero tanawa, na-mention ba diha ang soul? Nabay na-mention nga soul diha? Glorify man. Himayaa ang Dios sa imong lawas o sa imong espiritu. Tungod kay ang soul, imong responsibilidad. That's why ang Biblia nag-ingon, be ye not conformed, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ang mag-renew sa imong mind, ikaw, dili ang Diyos. Ang mubasa sa imong Bible, ikaw, dili ang Diyos. Ang mag-ampo, ikaw, dili ang Diyos. Although Jesus is interceding for us forever, pero ikaw pagyud gihapon, imong bahin, imong accountability ang soul. Wala gani kay buhaton, dili gani ka intentional sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga igsuon. Maglisod gyud ka or medyo dili gyud mapulfill ang tinguha sa Dios nga malipay o magglorify siya sa imong lawas o sa imong espiritu. Nasabtan ko ninyo mga igsoon. Munang gihimo na to ni. Dili tungod kay hara kuan lang ta kanang haron daghan tang mabaw-an nga kamatuora o nga verses o prinsipyos Biblia. Gihimo na to ni haron makasabot kita nga atong accountabilidad ang pagpakaon sa atong kalag. Soul, mind. O kung unsay magdako kay sa dihang na born again ka, dili ka man magdesisyon sa imong espiritu. Kay kung magdesisyon pa bitaw ka sa imong espiritu, mga igsoon, di nagig ka makasala. Di nagig ka makasupak sa Dios. Why? Because your born again spirit is perfect. Your born again spirit is the righteousness of God. Matarong. Ang imong born again spirit na ay righteousness nga the same sa righteousness ni Jesus. Di ba? 2 Corinthians 5:21, he who knew no sin becomes sin for us so that in him we might become the righteousness of God, or we might become the righteousness of God in him. Busa mga igsuon, importante kayo nga masabtan ninyo ni nga kamatuoran nganong padayon tangan ako yung gitinguha pag-ayo nga kita nga mga Kristohanon nga atong giisip nga sakop sa pamilya sa New Life El Salvador, atong pundaran ang atong kinabuhi, atong pundaran ang atong hunahuna sa gamhanan buhi nga pulong sa Dios. Kay every time nga magdesisyon ka, every time nga adunay temptasyon nga moabot sa imong kinabuhi, ang gamiton sa Espiritu Santo haron sa pag-warning kanimo, ang gamiton sa Espiritu Santo haron istoryahan ka ang pulong man sa Ginoo.
Amen. That is why, how do I glorify God with my body? I position myself and I make a choice by learning, first of all, doing the things of God, by equipping myself on the truth of God's Word. Amen? And also, spirit. Because sa dihang, ang imo bitawng espiritu, buhi, ang imo bitawng espiritu, kusgan, unsa may pagkaon sa imo. Karon kay na born again ka naman, na naman kay bag-ong pagkaon. Kaniadto okay ra lag wa kay kaon-kaon. Kay patay man to imong espiritu, ang patay di man mo kaon. O kaon kita mo patay nga ni kaon. Kaniadto ang imong espiritu patay busa okay lang nga dili mo kaon. Apan karon nga na born again ka, ang imong espiritu buhi na og kinahanglan ng pakanon. O kung sa'y pagkaon sa imong espiritu, ingon si Jesus, Matthew chapter 4, verse 4, man does not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. So aduna day pagkaon, ingon din siya, John 6:63, the flesh profits nothing, it is the spirit that gives life. The words that I have spoken to you, they are spirit and they are life. Ang mga pulong akong gisulti, ang pulong atong gibasa diya sa synoptics of the gospel, ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo, they are spiritual food for your spirit and your soul. Nganuman, sayon nga makig-uyon o sayon nga makig-align ang imong espiritu, ang imong soul, ang imong hunahuna, pagbati og tinguha sa diyang kini pundado sa pulong sa Ginoo. Tungod kay kung manulti ang Dios, musulti siya sa imong espiritu, because ang nakighiusa sa imong espiritu, kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala og tungod kay dili man kamo mga Hudiyo busa wala may sakop sa balaod, apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo, gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. 1 Corinthians 6:17, but he who is joined to the Lord is one spirit with him. Karon nga na born again na ka, ang imong espiritu, ang espiritu sa Dios nagiusa sila. That's why kung naay isulti ang Dios, kung naay direksyon ang Dios, didto siya musulti sa imong espiritu, ug ang imong espiritu muhunghong siya o musulti siya sa imong hunahuna, sa imong pagbati ug sa imong tinguha. Apan tungod kay ang usa ka Kristohanon, wa may kaon-kaon, wala man napundar sa pulong sa Ginoo, ang iyang hunahuna, ang iyang pagbati ug ang iyang tinguha, mag-irgo, maglalis pa usa, magdebate pa usa ang espiritu o ang kalag before sila mobuhat og desisyon. Og usahay tungod kay wa may hibang kaagan o wala man napundar sa pulong sa Ginoo, ang hunahuna ang muhatag og influence og mugiya sa iyang mga desisyon mao ang unod. Amen. Ug ang unod mga igsuon, kung kanisa mo'y na upper hand, if the flesh has the upper hand, it will always bring you to compromise. It will always bring you to a not good place. Di na ko napatas o dia, but now flesh gives birth to flesh, but the spirit gives. Next slide. Apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa espiritu. So ibalik to palihog akong verse ganina. Ako lang itong gikuan nga, nahiusa ikaw o ang Diyos, nahiusa diya sa imong espiritu. Apan karon ang atong gisgutan na raw, sa katong Hebrews chapter 4 verse 12 palihog. Again, balikon na ito ni mo pauli ka, nga ang pulong sa Ginoo buhi. For the word of God is living. Before ka mo buhat og usa ka butang, manulti ang pulong sa Ginoo nimo. Again, I remember a story before, istorya sa amo ni Pastor Paul. Kay missionary man siya, kay kanilang mga Amerikano ba, dito sa Visayas. Kay kagang-kagang man ang kuan dito, ang sa una, labi na gyud mga 1990s, kagang-kagang ang kuan niya, magsakay ka, ang abog, mapuno dito sa, busa ang magsakay sa una sa jeep or bus dito sa Visayas, Katbalogan, Samar, magdala og malong, kay mapuno sa. Can you please address that cellphone kay basig tubagon sa Ginoo? Kanang mapuno sa abog. Busa si Pastor Paul di mo siya ganahan, didto siya mutungtong sa
tungtong sa atop sa jeep o sa bus. Og usa ka adlaw niya na while they were traveling, tingala siya kay the Holy Spirit keeps on kining showing him or telling him the story of Absalom. Kinsay ilan ninyo kang Absalom? He was telling him a story of Absalom because he was kind of warning him nga sa unahan naay guide wire didto sa telepono nga makasangit siya. Kay unsay nahitabo ni Absalom on the last days of Absalom? Nasangit ang iyang buhok sa kahoy. Why the Holy Spirit was trying to tell him the story of Absalom? Because the Holy Spirit was kind of warning him nga ahead, pagbantay kay naay guide wire dito. Nya kay lagi kay Pastor Paul niya ignorante, wala niya gibali. Unsay nahitabo? Naigo gid siya sa guide wire, magani kay medyo nakalihis siya gamay, paksi dinyo. Langkat ang panit. Kay kung wala pa'y intervention sa Diyos, putol ang ulo. You see? Ako ning gikonektar tungod kay ang pulong sa Ginoo buhi. Don't be surprised nga sa dihang magbuhat kag desisyon or one of these days tingala tagaan kag sa Ginoo og Bible story. Before ka magbuhat og usa ka sa laod nga dili makapahimot sa Ginoo, kabalo gyud ka gisultihan ka sa pulong sa Ginoo. Nanulti ang pulong sa Ginoo. But you know what? You can override that one. Ang problema lang kay kung imong i-override, ang mahitabo ana, mahimong kubalan ang imong kasing-kasing. Og sadyang kubalan na ma-confuse na ka, asa may tingog sa Espiritu Santo, asa may tingog sa imong espiritu, o asa may tingog sa imong unod. Ngano man? Because imo manggi violate, imo manggi transgress, imo manggi override. Tungod kay again, you and I has a very precious gift given by God when we came on earth. Ang tawag ana is free will. Ikaw ug ako. Grabe magigsuon no? Grabe kay gugmas Ginoo ba? Siya tag-iya nimo, siya nagbuhat nimo. Gani isa lang ka pamilok o isa lang ka panulti, pwede kaniyang paphaon sa kalibutan. Pero girespetuan pagid niya ang imong kabubuton. Grabe no? Dili niya ipamugos. Ang Ginoo na mismo gitagaan kag honor. That's why when we worship Him, God is pleased when we sincerely worship Him tungod kay ang nasabtan nato ang iyang pagpasidungog kanato ug atong gigamit ang maong pagpasidungog sa pagpasidungog kaniya. That's why worship honors God. Amen? Because first of all, it's God who honors us first. Pwede ka manggid untang turuson sa Ginoo igsuon? Pwede? But still, He honors you. Sakitan gid unta ang Ginoo nga ang mga tawo mahulog sa impierno. But you know what? They honor their choices because of His love. Amen. Not only that God has love, God Himself is love. God is love. But di man natong direction ka na two-edged sword. That is why I don't know kung nakabati mo sa balita karon, I don't know kung particular mo kung nahitabo sa usa ka speaker sa Amerika, usa ka si Charlie Kirk. Kailan mo? Silingan na mo nas mulugan. Kanang kining ali dia sa balhabal ba? Bitaw. Charlie Kirk usa na siya kanang apologetics or apologist. Ang iya gyud is makigdebate o kuan pero tanaw gipusil siya kay gibarugan niya ang kamatuoran. Ngano man, tungod kay ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo, duway suwab. Nga duway suwab. Munang, pasayloan lang kong daan mga igsoon nga usahay, magwali bitaw ko, nga ma-offend ka. Kay ang pulong sa Ginoo duway suwab.
Ang una na offend na ako. Ang unang na I mean, especially when you share the word of God, ang unang maigo ikaw. That's why ang pulong nga imong iwali o i-share baka kinanglang revelasyon siya kay ikaw ang unang nasamad. Duway suwab. Revelasyon siya kay bisan pag unsaon mo quote ang verse, kung wala ka nasamad og una, kung wala ka makakatsog revelation, wag ginay otoridad. Balik ko na ko kay nidaghan naman. Unsa ka nibot ipasabot sa revelation? Naray mga teacher din mga ma'am. Ingon ni Mr. Dean, revelation simple ra kayo. Ayaw kalimtini. Ang revelation means the truth of the word of God that is real to you. Real sa imo ba? Anong na real sa ikaw unang nasamdan? Duway suwab. Now, two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit or joints of the marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Kaya abin niyo mga igsoon, the answer of our nation and the answer of the Philippines is Jesus. Kaya abin niyo mga igsoon, to be honest with you, ang korupsyon sa atong nasod, kultura na. Culture na siya. Gikan sa pinakalowest nga kagawad sa barangay. Paingon sa security guard sa Malacañang. Apil na ang nag-ingkod sa Malacañang. O kung ang mga tao, walay Jesus sa ilang kinabuhi, o walay revelasyon, pinagi sa pulong sa Ginoo nga before sila mga hukaw, nabitay suwab, naikuan ba? Discerner ba nga agoy? Mga tubang magikos Ginoo ani. Whether you like it or not, mga tubang gikas Ginoo. And each of us will give an account. Remember mga igsoon na ang Dios nga atong gisimba buhi na siya. Buhi. Buhi ning Dios nga atong gialagaran, buhi ning Dios nga atong gisimba, ug buhi ning Dios nga dili lang nakakita, nagpuyo. Labi na kung believer ka, nagpuyo nimo. Hallelujah. Kahadlok ba kaya na naani mo nagpuyo ang Dios? Nangawkaw ka, pastilan no. That is why ang importante og galing lang nganong usahay na yung mga Kristohanon nga compromising paghihapon. Now again, please pasaylo ako. Kita still, ako nang klarohon, we are all still under process. Ginaproseso paghihapon ta, we keep on growing. Usab itaw na grasya ang Ginoo. Pero mga igsoon, dili ka na buhat intention, gipasabot lang at tungod kay grasya ang Ginoo, magpabilin ta diha sa kuan. Busa, gihatagan ta sa Ginoo og kamatuoran dinhi nga ang gamiton sa Dios haron sa pagpadayag kanimo, haron sa pagmatuto kanimo, haron sa pagbag-o sa imong kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Pero lagi diha ram ta kutob sa komportable ta, Kristohano naman ko, luwas naman ko, paingon naman ko sa langit. Mo ba gid na ang tuyo sa Dios? Any question? Violent reaction there? So balunan ni nga pagpauli mga igsoon, na kinanglang makasabot ka Kristohanon, gipuy-an sa Holy Spirit, nga bisan pag na ang Holy Spirit sa imo, ang gamito niya ang pulong sa Dios. The power of the Word of God, of joints and marrow, and a discerner of the thoughts. Giunahuna pa lang nimo ang usa ka butang. Naanay mo, Amen? The discerner of thoughts and intents of the heart. Well, dire ko magtaman mga igsoon, og nagampo ko nga ikaw mismo makabaton og tinguha, kagutom og kauhaw sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo tungod kay hangtod nga dili mahimong buhi og real kanimo, although tinuod siya, kamatuoran siya, gamhanan siya, ang importante nga ang pulong sa Ginoo real.
I know you could post it in your page, Facebook page. I know you you can maybe quote it or share it. But first of all, before you share it, make sure it is alive in you. Revelasyon siya, buhi siya. For the word of God is living and mabasa bito ko ana, para din ko diya, ang pulong sa Ginoo buhi. Unsa may pulong sa Ginoo kanako karong adlaw? Kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa matag pulong nga bugaw sa baba sa Dios. Buhi og gamhanan. Nga bisan pag unsa ka dako ang problema, unsa ka lisod ang sitwasyon, mas gamhanan pag gyud gihapon ang presensya sa Dios og ang saad ug ang pulong sa Ginoo. Gamhanan og nga hait na hait. Usahay mga pasaylo ako, mga ilang kong pasaylo daan. Usahay na ako yung mga mensahe din nga hait. Dili tungod kay akong i-intend nga i-offend ka or anang pasakitan o insultuhon. No, it's not. And by the way, mga igsoon, ma-mention po na ko na, usay matingala, bito ko naman kumantong nasulti. Wala man na sa akong notes. I'm just free-flowing. Even right now, you can mapansin ninyo, I'm just free-flowing. Why? Because my prayer every time I stand here, that my mouth will become a pen that would write into your hearts, that God would use my mouth. Naraning mo if you will change or not, or if you will repent or not, but somehow pasaylo akong daan, nga usahay, ang pulong sa Ginoo, nga masulti nako mga igsoon, hait siya. Two-edged sword, o nga kami ang unang makabaton og revelasyon, masamdan, matamaan ba? Ay, lagi no? Sorry Lord. And then sa ang amo nang isulti ug amo nang iwali, daghan gyud ang maigo. Or daghan gyud ma-bless, daghan ang maabli ang unahuna tungod kay ang pulong sa Ginoo. Number 1, buhi. Number 2, gamhanan og hait siya nga mopadayag og moabli sa atong mga salabutan. Amen. Sige magampo ta. Amahan nga langit nun, nining kabuntagon, nagpasalamat kami sa kahigayunan, Lord, nga na-equip kami, napahinumduman kami, istoryahan kami, nawalihan kami, natudluan kami, mahitungod sa imong pulong o kamatuuran sa imong pulong Ginoo. Nga ang imong pulong buhi, ug nga sa matag adlaw among tugutan nga ang imong pulong manulti kanamo. Sa matag adlaw among tugutan nga ang imong pulong mas mahimo pang buhi og kasinatian og mahimong real pa sa among kinabuhi, nga ang imong pulong Ginoo gamhanan, nga ang gahom niini kaya nga mo create, kaya nga mo guba sa tanang buhat sa kaaway, kaya nga mo buntog sa tanang problema og sitwasyon sa kinabuhi. Og ang imo usab nga pulong Ginoo, siya usa ka hait nga hinagiban nga muabli sa among salabutan, muabli sa among kasing-kasing og maghatag ka namog pagpadayag nga mahimo kaming giniyahan og mapundar diya sa kamatuoran og ma-inline og ma-align ang among mga kinabuhi sumala sa imong kabubuton. Nining kabuntagon samtang magpadayon kami karong adlaw sa among morning service. Thank you, O God. We acknowledge your presence by the Holy Spirit. Ug nagpasalamat ako sa matag usa dinhi Ginoo that where your presence is, let us become more aware of your presence. And in your presence, there is always freedom, there is always liberty, healing, peace, and comfort and understanding. Everything that comes with you, your gifts, O God, and your touch to each and every one. Salamat, Lord. We allow you to flow, we allow you to minister, we allow you to work in our lives, Lord God. Og nga sa matag usa nga kahimtang Ginoo, salamat Ginoong Dios nga ikaw manulti pagpadayon kanamo ning kabuntagon samtang managtigom kami imong makatawhan og imong makanakan sa paghimaya sa imong gamhanan nga ngalan. Dalaygon ka sa walay katapusan. We give you all the glory, honor and praise in your mighty name, in Jesus name. Amen. Amen.